Hi, I'm Father Paul Talavera, ang Parish Priest ng Santissimo Rosario Parish dito sa UST. At malapit na naman ang kapistahan ng Santo Niño. Kaya ang ating mga sasagutin ng mga tanong ay patungkol dito. FAQs, Father answers questions. Paano po nagsimula ang debosyon ng mga Pilipino sa Señor Santo Niño? Napaka-timely ng ating celebration ngayon ng Santo Niño Feast dahil ipinagdiriwang din natin ang ika-500 taong anibersaryo ng pagiging Katoliko ng Pilipinas. At kakabit nito ang pagdating ng debosyon ng Santo Niño. Sa history natin, makikita natin na ito ang pinakaluma at pinakaunang imahen na dala-dala ng mga Kastila through Magellan. Ito ay inirigalo kay Raja Humabon ng Cebu at sa kanyang asawa na si Reyna Juana nung sila ay binyagan. Kaya nga, ang simbolong ito ng Santo Niño ay nagsisimbolo rin ng ating pagkakatoliko, ng ating pagka-Kristiyano. Kaya doon nagsimula ang ating pagdedebosyon sa Señor Santo Niño. Pilipinas lang po ba ang bansang nagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño? Well, kung titignan natin ang history, hindi original sa Pilipinas yung Santo Niño. Kasi ito ay nagsimula sa Espanya. Meron tayong tinatawag na Santo Niño de Atocha. Sa Italy, yung Bambinello ng Araceli. And then, meron din tayong Infant Jesus of Prague. Kaya itong pagdiriwang natin ng kapistahan ng Santo Niño ay hindi lang sa Pilipinas. Pero that particular image ng Santo Niño de Cebu, ito ay dito lang sa Pilipinas. May basihan po ba sa Biblia ang pagdedebosyon sa Santo Niño? Well, ang Santo Niño, it's the infant Jesus. Kaya ang basihan niya sa Biblia ay yung kapanganakan ng ating Panginoon. Kaya nga, napakalapit din sa araw ng Kapaskuhan itong kapistahang ito ng Santo Niño. It is a celebration of the Word made flesh. It is that love of God, yung pagmamahal ng Diyos Ama sa pagbibigay niya ng kanyang bugtong na anak para sa atin. Bakit po napakalapit ng Santo Niño sa puso ng mga Pilipino? Well, ang imahe ng Santo Niño ay napakalapit sa ating mga puso dahil hindi siya malayo. Ito ay isang bata. At alam naman natin, tayong lahat kapag nakakakita tayo ng mga bata, cute na cute tayo sa mga bata, napakadaling lapitan kapag ang imahe ng Diyos ay isang bata. Kaya napakalapit natin dito sa imahe ng Santo Niño. Kaya nga yung iba siguro, kung ano-anong damit pa nga yung pinapasuot sa Santo Niño, di ba? Pinapasuot ng pulis, ng bumbero. Actually, nung nandun ako sa Cebu, kung dadalawin niyo yung kanilang museum doon, meron silang parte doon na may mga nag-donate pa ng mga laruan, mga damit ng bata. So, I think that is why napakalapit natin. Dahil madaling ma-relate itong image ng Santo Niño sa atin. May pagkakaiba po ba ang Santo Niño de Cebu, Kalibo, Tondo at Pandacan? Sino po ba sa kanila ang itinuturing na mas milagroso at mas dapat dayuhin ng mga deboto? Nako, parang pinagkompetensya natin yung mga Santo Niño. Pero actually, kahit na anong Santo Niño pa yan, it's the representation of the infant Jesus, of the divine child. Kaya nga, walang mas higit na mas milagroso. Ang mahalaga doon, yung pananampalataya natin bilang mga Katoliko at yung paggawa natin ng kabutihan sa ibang tao. Sa palagay ko, sa paggawa natin ito, mas nagiging mas malapit yung ating debosyon dito sa Santo Niño at mas magiging effective yung ating pagdadasal sa ating Panginoon. Ano po ang kinalaman ng ati-atihan, sinulog, dinagyang at buling-buling sa kapistahan ng Santo Niño? Well, lahat ng ito ay mga sayaw na ginagawa natin during the feast ng Santo Niño. At masabi nga natin, the original one ay ginawa sa Cebu, yung Sinulog Festival. Tinanong ko pa yung isang kasama naming pare, ano ba yung pinagmula nitong sinulog na ito? And according to him, actually, that sinulog, it comes from the word sulog, which is the flow of water. Kasi daw yung sayaw ng sinulog, parang flow ng water yan, di ba? 2 steps forward, 1 step backward. And it represents yung thanksgiving natin sa pagdating ng imahe ng Santo Niño
dito sa ating bansa. No? At yung ating pagsunod, no? Sa ating Panginoon. Kung minsan, makikita mo nga naman, parang flow talaga yan. No? Kung minsan, we go forward, backward, no? Lalo na kapag meron tayong mga nararanasan ng mga problema, kung minsan naghihina yung ating pananampalataya, pero ang pinakamahalaga doon ay palaging sumusulong. No? It always moves forward. And it is a sign, no? Ng pag-asa at pananampalataya, no? Na sa lahat ng ating mga nararanasan, no? Sa bandang huli, no? Ang Panginoon pa rin ang mananaig.